May mga nagpaparamdam daw dito, may mga engkanto daw dyan sa loob. Wala man. May namatay na po dyan? Oo. Isa sa mga napansin ko dito, bakit gumagalaw mag-isa? Ano yun? Antena to sa atin at lalo na sa akin. May nagsasalita ang malaking boses. Para na mga kalahi, medyo kinabahan na ako kasi oh my God! Dito mo daw makikita o matatagpuan ang isa sa pinakadelikadong falls na matatagpuan dito sa Mindoro. Ngayon alam ko na kung bakit nga ba kinakatakutan itong lugar na ito, at ito pala ang pinakadelikadong falls na matatagpuan natin dito, sapagkat ngayon nalaman ko na ang kasagutan. Ipapakita ko sa inyo ang totoong nangyari kung bakit nga ba kinakatakutan na ito ng mga tao, at bakit nga ba may mga iilan nang nagsasabing may nasawi dito. Ready na ba kayong ipakita? And 3, 2, 1. Pansin nyo ang akasya na ito, ayon sa napagtanungan nating matanda, etong akasya daw na ito ay bahay ng engkanto, kaya hanggang sa ngayon ay hindi ito natitinag. At kung mapapansin nyo sa malayuan, mayroon siyang mga paa na parang octopus, at eto mayroon din siyang paa na parang octopus. Pero anong paliwanag bakit hindi ito basta-basta natitinag? Kung papansin ninyo, sobrang dami ng bagyo ang dumaan. Dahil nga ba ito sa mga engkantong naninirahan at pumoprotekta sa kanila dito, o dahil ito ay sinadya ng ating kalikasan? Paki-comment naman po mga kalahi bago natin puntahan ang pinakadelikadong falls dito. At meron ditong mga kwento-kwento na nagsasabing delikado daw kapag mag-isa ka lang na pumunta dito. So kamusta kayo mga kalahi? Panibagong araw, panibagong adventure na naman ang i-explore natin sa episode na ito. Sapagkat kung mapapansin nyo, ako lang mag-isa ang bumaybay dito sa falls na ito, dahil gusto kong ma-experience yung mga na-experience na ng iilan na pumunta dito, sapagkat napakadelikado daw, lalo na kapag mag-isa ka lang sa lugar na ito. So it's time para samahan nyo akong mag-isang explorin ang tinatawag na Batubaong na ito, na may mga kwento rin, may mga nagsasabi na dito may nakitang isang sanggol na nakalutang sa tubig. Pero bago natin pupuntahan yun, may napansin tayo ditong butas. Ano kaya ang laman ng mga butas na ito? Napakarami. Pansinin nyo. Grabe, tignan nyo. Parang hinukaya ng mga kayamanan. Tapos dito sa part na ito, dito, sobrang daming hukay mga kalahi. Ano kaya ito? Grabe, kinikilabutan ako. Ano to? Pansinin nyo, may mga hukay dito mga kalahi at malalalim. Kinabkab nila. Tapos itong daanan na ito, may mga basura pa, oh, hindi nila kinuha. So patuloy tayo mga kalahi at samahan nyo akong explorein. Samahan nyo akong maramdaman yung mga kakaiba dito sa lugar na ito, lalo mag-isa lang ako. May damit dito, tuyo na. So at least nakita ko yung suot nila, talagang the best talaga. So eto na, dito na tayo sa part na ito, at medyo kinakabahan na ako. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko ngayon kasi mag-isa lang ako. Ito mga kalahi, kinakain ba ito sa inyo? Sa lugar nyo, anong tawag sa inyo ng halaman na ito? So kung mapapansin nyo, ito ay napakasimple lang, pero ayon sa mga napanood ko sa internet, ito daw ay kinakain. So ewan ko lang kung sa inyong lugar ay kinakain din. Paki-comment naman po. So kanina, bungad pa lang tayo doon, ay pakiramdam ko parang mayroong sumusunod sa akin. Siguro yun na yung kaibigan ko. Meron kasi akong imaginary friend, or imaginary ko lang sa sarili ko yun,
na napapansin ko every time na kahit hindi ako nagbablog ay parang sumusunod sa akin. Pansinin nyo, anong nakikita nyo dyan? Syempre kasabay ko na maranasan nyo yung mga kakaiba dito. So tara, lakbay tayo. Medyo kinikilabutan ako sa part na ito pero okay lang. Wow, ang taas. Tignan nyo. So ito yung dadaanan natin ngayon. Tapos napansin nyo ba, parang pader, parang buntot ng isang nilalang. Tapos sa taas na yun, parang ahas, gumano no, para siyang ahas. Hindi ko maipaliwanag. Akyat naman tayo dito sa part na ito. Grabe. So lakasan na lang ng loob to ang ginagawa natin. Kailangan malakas yung loob dito sa mga ganitong exploration. Dahil kung makikita nyo, nandito tayo sa part na ito, okay pa, maganda pa yung view. Pero pagdating natin sa taas, dito natin makikita yung mga creepy na lugar. Ayan. So delikado. Kung mag-isa ka lang dito, hindi siya advisable na umakyat kayo dito ng mag-isa lang, sapagkat yung mga bato biglang babagsak, hindi natin malaman. Kapag binagsakan tayo niyan at maipit tayo, ay hindi na natin masabi kung buhay pa tayo. Kaya doble ingat. So sa mga ginagawa kong vlog ay syempre nag-iingat din ako. At syempre yun. Pakipansin na lang kung may mga kasama ako. Maraming salamat pala sa nag-comment. Sabi niya, sobrang lakas daw ng loob ko. Mag-isa lang akong pupunta sa mga ganitong lugar. Nilalaksan ko lang po talaga yung loob ko kasi no choice naman tayo sa buhay. Hindi natin kailangan ng masyadong maraming kasama. Diba? Dapat maging independent tayo sa lahat ng bagay kasi kailangan natin yun para mabuhay tayo ng mas matiwasay. Wala tayong iniisip na iba. So ito yung dadaanan natin. Itong maliit na puno na ito, yan lang yung nag-uugnay doon sa kabila. At ito yung magiging daan natin para marating yung dulo. Yung dulo na yun, diba? So kung mapapansin nyo, nandito tayo nang galing kanina, inakyat natin yan. So pansinin nyo yung hugis ng mga bato, kung anong napapansin nyo, di ba parang mga ahas. So sa part na ito, diretso tayo. Ang tanging dadaanan lang natin ay itong area na to. Pero meron din naman dyan, di ba, napakataas. Ano yun, parang may mga narinig ako. Mga kalahi, may tatanungin lang ako sa inyo. Saglit lang, abalahin ko muna kayo bago natin i-explore yung dulo. Anong klase ito? Kinakain po ba ito? Anong klase ng kabote ito? Paki-comment naman po kung kinakain itong gantong kabote. Ayan po, yung itsura niya oh. Paki-comment na lang po kung kinakain yan. So tara, patuloy tayo. At bago natin ipagpatuloy ang vlog natin, ay gusto ko ulit tanungin sa inyo kung saan ba nakakarating ang video ko, kung taga saan po kayo, para at least malaman ko lang naman sa simpleng comment nyo kung saan nga ba nakakarating yung aking video. So syempre nagpapasalamat din ako lalo sa mga OFW natin na patuloy talagang sumusuporta sa mga ginagawa ko. At syempre hindi lang sila sumusuporta, talagang nagko-comment pa sila, no? Napakasaya ko dahil syempre matagal ko nang pinangarap tong ganto at ngayon ay natutupad na. Pero ang katanungan dito ngayon, paano tayo makakadaan dito kung mayroon ditong nakahalang na bato? Delikado, kinakabahan ako. Mga kalay, kinakabahan ako. So magpatuloy tayo, pero doble ingat natin kasi hindi natin basta-basta alam kung ano yung kahinanap na natin dyan. So kung makikita nyo, ang gandang pader oh, di ba? Tingnan nyo, pader na pader. Pero sa bawat pagitan ng mga yan ay nanggaling pala sa taas. Ayan. Grabe, tignan nyo. So saan ba tayo dadaan? Dito ba na mas malaki pero mataas, o dito pero mayroon doong nakahalang? So
Dito na tayo mga kalahi. Mag-iingat lang talaga tayo. Ayan o. Delikado. Feeling ko parang babagsak siya. Grabe, tignan nyo. Parang babagsak. Ang bato na ito kapag dumaan tayo dito, baka trap ito. Tignan nyo. Pagmasdan nyo ng mabuti. Anong nakikita nyo dyan? Diba? Grabe. Ang taas na yon. Yung pinakataas niya, parang daanan talaga ng mga ahas. So ngayon sa paglampas natin dyan, ikikwento ko na sa inyo yung mga experience ng mga taong nakapunta dito. Let's go, story time tayo. May mga bitak. May mga bitak. So delikado. Kailangan magmadali tayo. Ayan, may mga bitak oh. Bumibitak na sila isa-isa. Tapos napansin ko dito, bakit gumuho? Ang laking guho na to oh. Tignan nyo yung guho, ang laki. Grabe, delikado na dito. Gumuguho na. Tapos isa sa napansin ko dito, mga kalahi, napakalinis na to. Samantalang dati pagpasok mo dito, napaka creepy. Ngayon oh, tignan mo ng maigi. Pansinin mo, grabe, ganito pala ang itsura na to. Ayan oh, unti-unti nang masisira. So ano kaya ang nagiging dahilan kung bakit patuloy na nasisira o gumuguho ang ating mga kabundukan? Dahil nga ba sa mga punong pinutol o dahil sa mga taong gumagawa ng hindi maganda dito sa ating kalikasan? So paki-comment na lang po, no? So one day after 10 years, itong lugar na ito ay tuluyan ng mawawala, panigurado. Sapagkat kung mapapansin nyo, bagsakan na. Halos wala nang mapuntahan ang mga bato. Ayan oh, grabe, nakakalungkot. Nakakalungkot lang isipin na darating yung panahon ay lilisanin na tayo ng ating kalikasan. Gusto kong mapuntahan dito. Mayroong part dito. Ano to? Tignan nyo oh. Ano to? Look at that. Tignan nyo mga kalahi oh. Mayroon na naman tayong nakitang kabuti dito. So ano ang mayroon sa kabuti na ito? Kinakain ba ito? Ayan, sinira ko na. Mga kalahi, paki-comment nga po kung anong klaseng kabuti ito, kung kinakain ito. Paki-comment po, gusto ko pong malaman. Ayan siya oh, yun yung itsura niya. So ibalik na lang natin, at least kahit papaano ay tumubo na rin siya. Ano yun? Ano to? Pansin ko dito, may mga ano, kakaiba talaga dito. Grabe. So syempre, isa-shoutout natin lahat ng mga supporters natin dyan, no? So yun, may umubo. Pansin niyo yun, may umubo. Nakakalahi, may umubo. Grabe, ano yun? Kinilabutan ako dun. Ano to? Ano to? Tignan nyo oh, parang tao. Parang tao ang itsura. May mga kamay, may mga paa. Tignan nyo. So patuloy tayo, dito na tayo sa part ng pinaka kinakatakutan ng lahat. Dahil dito daw natin makikita ang binagsakan di umano ng sanggol na namatay. Hindi natin alam kung sino ang nagsabi na yon, pero yun ay kwento lang ng mga matatanda na dito daw sa lugar na ito ay makikita natin ang isang butas. At kung papansinin natin yung taas na yun, makikita natin, ano yun? Ano yun? Sorry. Parang may tao, gagi. May lalaking subigaw. Sorry, napamura ako dun ah. Napamura ako dun. Sorry mga kalahi, kasi dito sa part na ito may sumigaw. Narinig ko. Kinikilabutan ako. So iwan mo natin itong sinelas natin. For sure, kasi mahirapan tayo. Yan. Dito sa part na ito may sumigaw. May sumigaw dito sa part na ito. Ano yun?
Tabi-tabi lang po. So kung kayang iwan na rin natin tong cellphone natin. Ayan. Tapos itong ating drone iiwan na rin natin. So mga kalahi, meron lang akong i-suggest sa inyo para magkaroon din tayo ng giveaway this coming December. So magkakaroon tayo ng giveaway this coming December, no? So sa mga supporters natin at sulit na subscriber natin dyan, i-comment nyo nga kung anong model ng cellphone nyo para papagawan ko kayo ng gantong klaseng case. Libre lang po yun para sa inyo. So pipili tayo ng kahit 4 o 5 taong maswerteng mapipili natin. Paki-comment po yung inyong brand ng cellphone para ipapagawa ko po ito. And then after nun is ipapadala ko sa inyo, ipapagawa natin, and then ipapadala ko sa inyo, libre lang po yun. I-send nyo yung location nyo and message nyo po ako sa aking Facebook page, no? So yun lang po yung aking concern, and tara, let's go, samahan nyo na ako. Ano kayang mayroon dito, at sana maging successful. Tara. May mga bato tayong nakita, patuloy tayo. Tabi lang po. So kung sino man ang mga engkanto, kung sino man yung mga nasawi dito noong araw, ayon sa mga kwento nila, ay syempre humingi po ako ng dispensa sapagkat ako'y nagbablog lang. Pero papasok pa lang tayo dito, yung kilabot, ay putik, grabe oh. Akala ko tao, marami talaga ako nakikita. Uy putseng gala, akala ko ahas. Gagi. So tara, samahan nyo ako mga kalahi dito ha. So walang kukurap, sapagkat ang video na ito ay para sa inyo. Gagawin ko ito para sa inyo mga kalahi. Grabe, nakakatakot ito oh. Bungad na bungad pa lang natin, makikita kagad natin itong balete na ito. So dito sa part na ito, napaka-creepy dito mga kalahi. Nakaiba talaga yung lugar. Feeling ko may mga tao talaga ditong namamalagi, tapos hindi lang natin sila nakikita. Sobrang nakakatakot. Tapos itong daanan natin, kung mapapansin nyo, ayun, napakadulas. So dubliin na tayo. Dubliin na tayo. Oh my God, isa sa nakakalungkot na nakita natin dito, na may mga taong pumupunta dito, kinakalat lang nila ang kanilang mga, di ba, nakakalungkot. So puntahan natin yan. So kung sino man yung pumunta dito, umakyat dito, na sinira na yung kahoy na yun, tapos nilagyan pa ng pizza dito, ayan, kita natin. Alam nyo po ba na napirwes nyo itong ginawa nyo? Nakakagigil yung mga ganitong tao, yung mga walang ginawa sa buhay. Ang kapal ng mukha mag-post sa social media, ang kapal ng mukha mag my day ng mga nature, tapos mga dugyot pala sa personal. Like tignan nyo itong ipapakita ko sa inyo. Grabe, nakakapanggalaiti pag mga ganito palagi yung kasama mo. Halimbawa, magkakaroon ka ng ganitong kasama, madadamay ka eh. Kasi isipin mo, kaya na lang gumastos sa mga ganyang bagay, pero hindi nila kayang mag-provide para maayos lang. Kumbaga may uwi yung kanilang madala. Nakakalungkot lang isipin, pero ito na yung realidad eh, no? So bilang content creator, nagbablog tayo, sana maging concerned din tayo sa ating kalikasan, na hindi lang palagi tayong ganito, nagpo-post sa social media ng mga nature, then hindi natin na-adapt yung totoo nga bang dahilan kung bakit nga ba tayo nasa nature, diba? So ito yung nakakainis na pangyayari na napansin ko dito. Ayan oh, grabe.
Ang kakapal ng muka. Ang kakapal ng muka. Ang kakapal ng muka. Hindi nila kayang linisin tapos diyan na lang nila nilagay. Mga bastos. Dapat sa inyo ano eh, yung engkantuhin eh. Para kahit pa paano sana maging concern tayo sa ating kalikasan, hindi puro ganito. Ayun, may sumisigaw sa akin. May sumisigaw sa akin, hindi ko alam kung sino. Ibaba lang natin to. Hoops ya. So yun, nababa na natin. Mamaya pupuntahan na lang natin. Ay. Oh shit. Ang ganda, grabe. Look at that. Oh, grabe. Wow, amazing. Amazing yung lugar, napakaganda, grabe. Ang ganda dito, grabe. Woo! Pwede kang huminga talaga sa kalikasan. Ang ganda. Ayun, gold to oh. Oh my god, may mga gold mga kalahi. May mga gold ako nakita. Grabe, ano to? Legit oh. Gold di ba yan? Oh my god. Mga kalahi, may mga gold ako nakita. Ayun oh. Andito lang pala sila. Ayun oh. Ang dami. Paano ko ito makukuha ngayon? Mga kalahi, ang daming gold. Tingnan nyo. Ayun oh, may gold. Wow. Ayun oh, may gold. May mga gold. May mga gold mga kalahi. Alam nyo, kung mahalin lang natin ang ating kalikasan, wala namang masama, di ba? Wala namang masama sa pagiging concern mo sa ating kalikasan, lalo't tayo ay malapit sa mga lugar na ito. So isa lang ang aking hinihiling sa mga kabataan, sa mga taong mahilig mag-adventure, sa mga taong mahilig kumonek sa ating kalikasan. Sana balang araw isa ako sa maiisip nyo kung bakit ko nga ba ginagawa ang mga vlog na ito. So hindi lang tayo for adventure, hindi lang tayo for kwento-kwento. Nagiging concern din tayo sa ating kalikasan sapagkat napakalaking tulong natin sa atin na ito. Sobrang dami ng mga pangyayari ang hindi natin may paliwanag sapagkat may mga lugar dito sa Pilipinas na talagang grabe na yung nangyayari, gaya ng sa Cebu. Kung makikita mo, ano bang dahilan kung bakit tayo ay nagkakaganon? Di ba dahil sa ating kalikasan? Pero bakit nga ba ganun ang kalikasan? Dahil ganun din tayo sa kanila. Kung hindi natin pinapahalagahan ang kalikasan, ay paniguradong hindi rin tayo papahalagahan ng ating inang kalikasan. So sa pagtatapos ng vlog ko na ito ay gusto ko lang sabihin sa inyo na nagpapasalamat ako sa mga suporta nyo at gusto ko sanang sabihin sa inyo itong kataga na ito na mahalin natin ang ating kalikasan sapagkat alam nyo, sobrang daming taong nangangarap na makapunta dito sa mga ganito kagandang lugar tapos kakalatan lang natin sa mga simpleng bagay. Sana maging ma-appreciate natin yung ganda. Kahit makikita mong ganyan lang yan, ang mahalaga ay nagiging concern tayo at magiging concern din tayo sa ating sarili, di ba? Kasi kung ano yung ginagawa natin sa kalikasan, ibig sabihin nun ginagawa na rin natin ito sa sarili natin. Kung maging maayos ka sa pakikitungo sa kalikasan, ay paniguradong maging maayos din sila sa pakikitungo sa iyo. So, ayun mga kalahi, it's time para end muna natin itong vlog na ito dahil grabe, sobrang dami kong na-experience, kinabahan, nainis, medyo natakot ako sa part doon, pero at least kahit papaano naipunta ko kayo dito sa lugar na ito. Napakagandang kalikasan na dito nyo lang matatagpuan sa Mindoro, pero bakit ganun patuloy pa ring sinisira ng ilan? Grabe, so sayang. Sana ang video na ito ay maging aral sa mga kabataan na wag nating sirain ang ating kalikasan sapagkat napaka-importante na to sa atin at lalo na sa akin. May nagsasalita, malaking boses. Para na mga kalahi, medyo kinabahan na ako kasi
may nagsalitang malaking boses, yung parang dambuhalang tao. Tara na.